Welcome back mga buddies sa aking YouTube channel kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa mga crimes and mysteries. Ibinabahagi ko sa wikang Filipino ang aking pagkahilig sa mga crime at mystery na aking napapanood. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para mas updated kayo sa mga panibago kong videos. Sa ilalim ng malalam na ilaw ng gabi, nababalot ang lungsod ng Maizuru, Japan ng tahimik na simoy ng tagsibol, isang kapaligirang nagbibigay ng kapayapaan at katahimikan. Subalit ang katahimikang iyon ay nabasag ng biglaang may misteryosong pagkawala na naganap. Isang 15 taong gulang na batang estudyante sa high school ang tahimik na lumabas ng kanilang bahay ng gabi at walang nakakaalam kung saan siya nagtungo. Ang kanyang biglaang pagkawala na puno ng misteryo ay tila naging nawawalang piraso ng perpektong larawan ng syudad. Ano nga ba talaga ang nangyari noong gabing iyon? Ano ang kanyang hinahanap? At sino ang humila sa kanya papasok sa unos ng misteryo? Nagsimula ang kwento noong Martes ng ika-6 ng Mayo taong 2008 sa Maizuru, isang lungsod sa hilagang bahagi ng Kyoto Prefecture. Bandang alas 10 ng gabi, habang ang lungsod ay tahimik at karamihan ay natutulog na, si Miho Kosugi, isang 15 taong gulang na estudyante sa high school ay nasa kanyang silid. Nang makatulog ng mahimbing ang kanyang ina, tahimik siyang bumangon, nagpalit ng damit at lumabas ng bahay mag-isa bandang alas 11 ng gabi. Hating gabi na, ngunit saan kaya siya pupunta? Si Miho ay isang tahimik at introvert na dalaga na mahilig maglakad-lakad sa gabi upang damhin ang katahimikan ng lungsod. Sa kanyang personal na website, naibahagi niya kung gaano niya kamahal ang kagandahan ng Maizuru, ang sariwang hangin, mga burol at malinaw na karagatan. Ngunit ang gabing iyon ay tila may mas malalim na dahilan kaysa sa karaniwang paglalakad. Isang oras matapos siyang umalis, bandang 11:57 ng gabi, nag-post siya sa kanyang website ng update na may kasamang larawan. Bagamat medyo malabo ang kuha, malinaw na makikita ang matingkad na pulang ilaw ng konstruksyon. Ang larawang iyon ay naging mahalagang pahiwatig sa isinasagawang investigasyon. Ngunit ano nga ba ang natagpuan niya? Hanggang ngayon ay hindi pa rin tiyak ang kasagutan. Nagpatuloy si Miho sa paglalakad bandang 12:50 ng madaling araw. Tumawag siya sa isang matalik na kaibigan. Kalmado niyang sinabi na nasa tapat siya ng isang butika sa may highway at naglalakad ng mag-isa. Pagkatapos ng tawag, nagpadala rin siya ng email sa kanyang kapatid na nasa Tokyo, ngunit hindi isiniwalat ang nilalaman nito. Kinabukasan, nang magising ang kanyang ina, napansin niyang wala si Miho sa bahay. Sa una, hindi siya nag-alala dahil alam niyang minsan ay lumalabas sa gabi ang kanyang anak. Ngunit pagsapit ng alas 9 ng umaga at hindi pa rin siya bumabalik, nagsimulang lumalim ang kanyang pag-aalala. Matapos mag-usap ang pamilya, nagpasya silang i-report ang pagkawala ni Miho sa pulisya. Agarang nagsagawa ng paghahanap ang pulisya sa paligid ng kanilang tahanan. Isang araw lamang ang lumipas nang matagpuan ang bangkay ni Miho sa isang maliit na kagubatan. Ilang minuto lang ang layo mula sa kanilang bahay. Ipinakita ng crime scene na siya ay marahas na inatake. May matinding pinsala sa kanyang ulo. Kakaiba ring wala siyang suot na damit at tinatayang namatay siya sa madaling araw ng ika-7 ng Mayo marahil dahil sa pagkasakal matapos atakihin mula sa likod. Sa pagsusuri ng pulisya, ito raw ang kauna-unahang kasong ganito sa kanilang lugar. Napapalibutan ng mga puno ang lugar ng krimen at malapit ito sa isang ilog, isang tahimik at liblib na bahagi ng syudad. Walang na-recover na fingerprint ng salarin, kaya't pinaniniwalaan ng pulisya na maingat ito at maaaring nakasuot ng guwantes. Pinaghihinalaan nilang isang batang lalaki na malakas ang pangangatawan ang gumawa ng krimen. Sinimula ng pulisya ang investigasyon sa mga social connection ni Miho upang hanapin kung may koneksyon ang sino man sa kaso. Si Miho ay isang grade 10 student. Mahirap ang kanyang kabataan. Naghiwalay ang kanyang mga magulang noong siya ay bata pa lamang at lumaki siyang kasama lang ang kanyang ina. Matagal na rin siyang may iniindang mga problema sa kalusugan ng pag-iisip. Nagkaroon ng bagong kasintahan ng kanyang ina at bagamat hindi pa sila formal na ikinasal, palagi niyang tinutukoy ang lalaki bilang kanyang amain. Ayon sa kanilang school principal, si Miho ay isang tahimik at mahinahong bata. Naiiba ang takbo ng kanyang buhay kumpara sa ibang kabataan dahil sa kanyang mga pinagdaanan. 3 beses siyang nagpalipat-lipat ng paaralan dahil sa mental health issues. Matapos ang mahabang gamutan at pagbangon, unti-unti siyang nakabalik sa normal na pamumuhay.
Ayon sa isa niyang dating kaklase sa middle school, madalas daw siyang lumiliban ngunit hindi kailanman tumatakas o nambubuli. Wala rin daw siyang masyadong kaibigan at hindi aktibo sa mga school activities, ngunit hindi rin siya nakikipag-away. Maging ang mga kapitbahay ay nagsabing hindi nila siya kailanman nakitang may kaalitan. Pumasok siya sa high school noong Abril ng parehong taon, isang buwan pa lamang mula nang magsimula ang klase. Ngunit bago siya makapasok sa klase, namatay sa isang aksidente ng sasakyan ang kanyang amain. Lalo nitong pinabigat ang kanyang kalagayan at hindi na siya dumalo sa klase sa opening ceremony ng paaralan. Kahit siya ay introvert at on break sa pag-aaral, hindi siya yung tipong laging nasa bahay lamang. Madalas siyang bumibisita sa bahay ng kanyang mga kaibigan. Sa kanyang website, nabanggit niya ang hilig niyang maglakad sa gabi. Sa katunayan, minsan na rin siyang napagkamalang kahina-hinalang tao ng pulisya. Mahilig din si Mihong tumugtog ng gitara. Bago ang insidente, naghahanap siya ng mga taong makakasama upang bumuo ng banda. Sa investigasyon, nakatuon ang pulisya sa isang lalaking estudyante rin na malapit kay Miho. May mga chismis tungkol sa romantikong alitan sa pagitan nila. Ngunit napatunayang may matibay siyang alibay sa oras ng insidente kaya't inalis siya sa listahan ng mga sospek. Sa isang panayam, inilahad ng ina ni Miho ang matinding sakit na kanyang nadarama. Aniya, si Miho ang kanyang buong mundo. Walang salita ang sapat upang ilarawan ang halaga ng kanyang anak sa kanyang buhay. Mabait daw si Miho at minsan pang umampon ng pusang gala. Naniniwala siyang kung hindi nangyari ang trahedyang ito, sana ay lumaki pa si Miho bilang isang kahanga-hangang tao. Matapos ang masusing investigasyon, walang nakita ang pulisya na kahina-hinalang individual sa social circle ni Miho, kaya't inilipat nila ang kanilang focus sa mga ebidensyang pisikal. Sa kanilang paghahanap, natagpuan nila ang mga damit ni Miho sa isang ilog na nasa tinatayang 32 talampakang hilaga ng crime scene. Ang likurang kaliwang bulsa ng kanyang pantalon ay may bakas ng gasgas at ang kanyang puting tank top ay may butas, marahil na napunit sa pagkakasabit. Kapansin-pansin na kahit matindi ang pinsala sa kanyang ulo habang siya ay buhay pa, ang kanyang mga damit ay malinis, walang bakas ng dugo o anumang marka. Ang kanyang cellphone, pitaka at sapatos ay nakita ring nakakalat sa paligid ng crime scene. Sa kahilingan ng kanyang ina, inilabas ng pulisya sa publiko ang mga larawang ito upang makahanap ng posibleng saksi. Sinuri rin ng pulisya ang mga email sa cellphone ni Miho. Bago ang insidente, nakipag-ugnayan siya sa kanyang pamilya at malalapit na kaibigan, ngunit ang nilalaman ng mga mensahe ay karaniwang tungkol sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Walang anumang kakaiba. Tanging mga fingerprint ni Miho ang nakita sa kanyang cellphone, walang bakas ng ibang tao. Ginamit ng pulisya ang data mula sa kanyang cellphone upang buuin ang kanyang mga pinuntahan noong araw ng insidente. Batay sa tawag niya sa kaibigan, tinahak niya ang isang highway matapos umalis sa bahay. Naglakad siya sa kahabaan ng Route 27 ng halos isang oras at huminto sa isang gasolinahan. Ang lugar na iyon ay nasa suburban area na may ilang bahagi na madilim, kaya marahil ito ang dahilan ng malabong litrato sa kanyang website. Sinuri ng pulisya ang CCTV footage mula sa gasolinahan at nakita si Miho na nakasuot ng puting tank top, naglalakad pakanluran. Matapos ang halos isang oras, lumapit siya sa isang butika na nasa 1.2 milya ang layo mula sa gasolinahan. Karaniwang aabutin ito ng 25 minuto sa paglalakad, ngunit inabot siya ng halos doble ng oras. Noong araw ng insidente, suot ni Miho ang isang pares ng sandals na may makakapal at matataas na takong. Humigit kumulang 2.4 hanggang 4 na pulgada na hindi angkop para sa malalayong lakaran. Mula sa kanilang bahay, nasa tinatayang 3.7 milya ang layo ng butika. Nagtaka ang pulisya kung paano niya nilakbay ang ganoong kalayong distansya. Upang subukan ito, naglakad ang isang babaeng pulis na may kaparehong taas at timbang kay Miho, gamit ang parehong uri ng sandals mula sa butika pabalik sa bahay. Inabot siya ng 1 oras at 45 minuto. Pagkatapos ng eksperimento, iniulat ng pulis na sobrang sakit ng kanyang mga paa at sira na ang takong ng kanyang sandals. Dahil dito, inisip ng pulisya na maaaring gumamit ng ibang paraan ng transportasyon si Miho. Ayon sa kanyang ina, wala silang sariling sasakyan at tanging bisikleta lang ang gamit nilang pangtransportasyon na naroon pa rin sa harap ng bahay noong gabing iyon. Dahil wala ring pampublikong transportasyon sa ganoong oras, posible raw na may ibang taong tumulong sa kanya. Kinumpirma ng mga kaibigan ni Miho na wala siyang nakatakdang lakad ng gabing iyon, kaya nanatiling palaisipan ang tanong,
Ano ba talaga ang dahilan ng kanyang paglalakad sa 10 oras ng gabi? Hanggang ngayon, hindi pa rin ito nasasagot. Habang patuloy ang paghahanap ng pulisya para sa mga posibleng lead, isang residente na malapit sa pinangyarihan ng krimen ang nagbigay ng mahalagang impormasyon. Maaga noong umaga ng ikapito ng Mayo, malapit sa lugar ng krimen, nakarinig siya ng sigaw ng isang babae. Tila ba ito ay nasa panganib o nagmamakaawa. Matapos nito, narinig niya ang mga tinig ng isang lalaki at babae, ngunit hindi niya matukoy kung sino ang mga ito. 8 araw makalipas ang krimen, nagkaroon ng bagong direksyon ng investigasyon nang lumantad ang isang truck driver at nagbigay ng mahalagang pahayag. Aniya, madaling araw noong araw na iyon, habang nagmamaneho siya sa isang kalsadang nasa humigit kumulang 984 talampakan mula sa lugar ng krimen, nakita niya ang isang lalaki at babae na nagtutulak ng bisikleta. Ang babae ay may kahawig umano kay Miho Kosugi. Dahil madilim, hindi niya lubos na nakita ang mukha ng lalaki. Ngunit sa tansya niya, nasa 20 taong gulang ito. Base sa pahayag ng truck driver, sinuri ng pulisya ang mga surveillance footage sa nasabing lugar. Doon ay nakita si Miho Kosugi na naglalakad ng mag-isa bandang 1:40 ng madaling araw. 2 minuto ang makalipas, isang lalaking may suot na sombrero at nakasakay sa itim na bisikleta ang dumaan. Magkaibang direksyon ang kanilang tinatahak at tila ba hindi sila magkakilala. Subalit pagsapit ng 1:36 ng madaling araw, sa isa pang surveillance camera, nakita na magkasama ng naglalakad sina Miho at ang lalaking iyon patungo sa direksyon kung saan natagpuan ang kanyang bangkay. Sino ang lalaking ito? Napansin ng pulisya ang isang lalaki sa lugar na nagngangalang Nakakatsumi, 60 taong gulang. Ayon sa mga residente, may kakaibang kilos si Nakakatsumi. Madalas siyang gumagala sa gabi at nangangalakal ng basura. Ang kanyang bahay ay puno ng samot-saring gamit na pinulot niya kung saan-saan. Mga bakal, lumang materyales, at iba pang nakakabahalang bagay. Sinabi rin ng ilan na dala-dala niyang mga ito sa kanyang paglalakad sa gabi. Dahil ang sanhi ng pagkamatay ni Miho ay dahil sa blunt object o matigas na bagay, lalong lumakas ang hinala sa kanya. Isang empleyado ng kalapit na restaurant ang nagsabing madalas niyang makita si Nakakatsumi na nakasuot ng sombrero at nakasakay sa itim na bisikleta tuwing gabi. Nang ipakita ng pulisya ang surveillance footage, bagamat hindi malinaw ang imahe, kinumpirma ng empleyado na ang katawan at taas ng lalaking nasa video ay kahalintulad ni Nakakatsumi. May isa pang saksi na nagsabing nakita niya si Nakakatsumi na suot ang isang itim na hoodie isang araw bago maganap ang krimen. Sa surveillance footage, makikita rin ang isang lalaking nakaitim na hoodie na pinaniniwala ang si Nakakatsumi. Matapos ang insidente, may nagsabi rin sa pulisya na itinapon umano ni Nakakatsumi ang ilang piraso ng kanyang damit, kabilang na ang itim na hoodie. Kakaiba ring pininturahan niyang muli ang kanyang dating itim na bisikleta, tila ba gusto niyang pagtakpan ng isang bagay. Sa paningin ng mga taong bayan, kilala si Nakakatsumi bilang isang pasaway. Maging sa trabaho at sa komunidad, madalas siyang makipagtalo at kung minsan pa ay bigla na lamang nagagalit. Isang ugaling hindi madaling basahin. Bukod dito, may mga ulat rin na nagpapakita ng labis na interes niya sa mga batang babae. Nakatira si Nakakatsumi sa isang public housing complex sa Maizuru. Wala siyang trabaho at umaasa lang sa social welfare. Ang kanyang tirahan ay ilang daang metro lamang mula sa lugar ng krimen. Si Miho Kosugi rin ay nakatira malapit doon. Dahil sa mga impormasyong ito, nagpa siya ang pulisya na kausapin si Nakakatsumi. Sa harap ng mga hinala, mariin niyang itinanggi ang anumang kaugnayan sa kaso. Aniya, noong oras ng insidente, siya ay nasa iba't ibang izakaya o bar at umiinom, kaya wala siyang oras para gawin ang krimen. Ngunit wala ni isa mang saksi na maaaring sumuporta sa kanyang alibay. Bagamat maraming tanong ang umiikot sa kanya, isang mahalagang detalye mula sa isang truck driver ang tumulong upang mapawalang sala si Nakakatsumi. Ipinahayag ng driver na ang lalaking nakita niyang kasama ni Miho ay nasa edad 20 lamang, hindi 60 tulad ni Katsumi. Bagamat lumitaw sa footage na magkasama sina Miho at Nakakatsumi, hindi ito sapat na ebidensya upang siya idiin bilang salarin. Noong Nobyembre taon ng 2008, 6 na buwan matapos ang insidente, inaresto si Nakakatsumi. Hindi dahil sa kaso ni Miho, kundi dahil sa pagnanakaw ng mga ritual offering sa isang dambana at pagnanakaw ng panloob na kasuotan ng mga kababaihan. Bagamat walang sapat na ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa pagpatay kay Miho Kosugi, maraming indirect evidence ang nagtuturo sa kanya. Humiling ang pulisya na masiyasat ang kanyang tirahan,
ngunit tumutol ang kanyang abogado. Sinabing hindi makatarungan ang paghahalughog at hiniling na kanselahin ang search warrant, dahilan upang maantala ang plano ng pulisya. Matapos ang matagal na usapan, napagkasundo ang payagan ng paghahalughog sa loob ng 6 na araw sa presensya ng kanyang abogado. Habang isinasagawa ang paghahanap, sinubukan ng abogado ni Nakakatsumi na i-video ang buong proseso at tumigil lamang ng sabihan ng mga otoridad. May mga taong sumang-ayon sa aksyon ng abogado. Sinasabing makatuwiran ang pagdodokumento ng paghahanap, lalo pat magulo at puno ng samot-saring gamit mula sa lansangan ang loob ng kwarto ni Naka. Kung sakaling may matagpuan ang pulisya na kamukha ng gamit ni Miho, maaari itong gamitin bilang ebidensyang makakasira sa kanya. Sa kabila ng masusing pagsusuri, wala silang natagpuan na kapag-kipakinabang na ebidensya. Pagsapit ng Enero 2009, halos 1 taon mula nang mangyaring insidente, muling kinausap ng pulisya ang truck driver na unang nagbigay ng mahalagang pahayag. Subalit nagkaroon ng seryosong pagkakamali. Ipinakita ng pulisya sa driver ang larawan ni Nakakatsumi at hiniling na kumpirmahin kung ito ang nakita niya. Karaniwan, nagbibigay ang pulisya ng photo album na naglalaman ng larawan ng iba't ibang individual upang makilala ng saksi ang posibleng sospek. Ngunit sa pagkakataong ito, iisang larawan lamang ang ipinakita. Dahil dito, nagbago ang salaysay ng driver. Mula sa orihinal na tansya na ang lalaking kasama ni Miho ay nasa edad 20, binago ito ng saksi at sinabing ang lalaki ay nasa pagitang edad 50 hanggang 60 na mas tumutugma sa itsura ni Nakakatsumi. Ang pagkakamaling ito ay naging malaking dagok sa prosekusyon sa mga sumunod na paglilitis. Gayunpaman, batay sa mga pahayag ng saksi at surveillance footage, muling inaresto ng pulisya si Nakakatsumi. Noong Abril ng 2009, makalipas ang halos 3 taon mula nang mangyari ang insidente, sinimulan ang paglilitis kay Nakakatsumi sa Kyoto District Court. Formal siyang kinasuhan ng pagpatay at panggagahasa. Dahil walang direktang ebidensya, tumutok ang korte sa mga indirect o hindi direktang ebidensya. Ipinunto ng depensa na ang pahayag ng truck driver ay nagbago at hindi maaasahan. Patuloy namang ipinagtanggol ni Nakakatsumi ang kanyang sarili, iginiit niyang hindi niya kailanman nakilala si Miho Kusugi. Gayunpaman, ipinahayag ng pulisya na sa isang pre-trial questioning na ilarawan ni Nakakatsumi ang kulay at hugis ng bag ni Miho Kusugi sa mismong araw ng insidente. Isang detalyeng pinaniniwalaan nilang tanging ang salarin lamang ang makakaalam. Dahil dito, humiling ang pulisya na hatulan ng kamatayan si Nakakatsumi. Subalit hindi na isagawa ang video o audio recording ng naturang interogasyon. Mariining itinanggi ni Nakakatsumi na sinabi niya ang mga detalyeng iyon. Sa paghatol, sinabi ng hukom na may tuloy-tuloy na ugnayan si Nakakatsumi at Miho Kusugi bago pa mangyari ang insidente, kaya't malabong ibang tao ang gumawa ng krimen. Sa huli, nahatulan si Nakakatsumi ng habang buhay na pagkakabilanggo. Hindi sumang-ayon si Nakakatsumi sa desisyon. Ayon sa kanya, peke ang pahayag ng truck driver sa loob ng korte at paulit-ulit siyang sumigaw. Kagalang-galang na hukom, wala akong kasalanan. Ipinahayag din niyang aapela siya sa desisyon. Makalipas ang 1.5 taon, isinagawa ang apela sa Osaka High Court. Sa unang paglilitis, ang dalawang pangunahing batayan ng hatol laban kay Nakakatsumi ay ang pahayag ng truck driver at surveillance footage. Ngunit ayon sa appellate judge, pareho itong indirect evidence at dapat na suriin ng mas maingat bago gawing batayan ng hatol. Naniniwala ang hukom na naimpluwensyahan ang truck driver sa haba ng interogasyon at nagdulot ito ng pagkalito sa pisikal na pagkakakilanlan ng sospek. Dahil dito, hindi ito maituturing na maaasahang ebidensya. Bukod pa rito, ang surveillance footage ay malabo at hindi malinaw ang imahe. Bagamat ang tao sa video ay may suot na damit na kahawig ng kay Katsumi, hindi ito sapat upang matukoy kung sino iyon. Nang tanungin si Nakakatsumi kung paano niya nalaman ang itsura ng bag ni Miho Kusugi, sinabi niyang nakita niya ito sa mga larawang inilabas ng pulisya. Ibinunyag din niya na sa interogasyon, pinagsabihan at pinahiya siya ng mga pulis kaya't sinabi niyang nakita niya iyon sa mismong krimen. Bagamat ito ay bunga ng pressure, hindi ng katotohanan. Sa wakas, ibinasura ng Osaka High Court ang hatol at idineklarang walang sala si Nakakatsumi. Nang marinig ang desisyon, napaluha si Nakakatsumi. Aniya, sa wakas ay nakamit na niya ang hustisya. Ngunit si Ginang Kusugi, ang ina ni Miho ay nagulantang at napaiyak. Kinakailangan pang alalayan palabas ng korte. Sa isang panayam, sinabi ni Ginang Kusugi na hindi niya matanggap ang desisyon.
Naniniwala siyang pinahirapan ni Nakakatsumi ang kanilang pamilya ng matagal at hindi ito dapat magtapos sa ganitong paraan, kaya't nagpasiya siyang ituloy ang apela. Gayunpaman, 6 na taon matapos ang insidente, kinumpirma ng Supreme Court of Japan ang desisyon ng Osaka High Court at tuluyang pinawalang sala si Nakakatsumi. Ngunit bago pa maihayag ang pinal na desisyon, naaresto si Nakakatsumi sa salang pagnanakaw ng magasin sa isang convenience store at nahatulan ng 1 at 2 buwang pagkakakulong. Kaya't sa mismong araw na inilabas ang pinal na hatol, siya ay nasa kulungan pa rin. Matagal na palang may record ng kriminal na aktibidad si Nakakatsumi. Sa kanyang kabataan, kilala siya sa kanilang lugar bilang pasaway. Sa edad na 25, dahil tumutol ang pamilya ng kanyang fiancé sa kanilang kasal, pinuntahan niya ito sa kanilang bahay at pinatay maging ang nakababatang kapatid ng babae. Dahil dito, nahatulan siya ng 16 na taon sa bilangguan. Dahil sa ipinakita niyang magandang asal, siya ay nakalaya ng mas maaga. Ngunit makalipas lamang ang ilang taon, muli siyang naaresto sa salang pananakit sa isang 21 taong gulang na babae. Ayon sa ulat, sinaktan ni Nakakatsumi ang babae, ngunit agad siyang nahuli ng isang pulis na napadaan sa lugar matapos sabulin ng halos 130 talampakan. Nahaharap siya sa 6 na taong pagkakakulong dahil dito. Ang kawalang sala ni Nakakatsumi sa kaso ni Miho Kosugi ay nagdulot ng malaking gulat at mainit na diskusyon sa publiko. May ilan ding nagsimulang magtanong, ano ba talaga ang layunin ni Miho Kosugi ng gabi ng kanyang pagkawala? Sa kanyang personal na website, nag-post siya ng larawan ng pulang construction light at may caption na, "Nahanap ko na, tila puno ng kasabikan." Maaaring may nabanggit siya sa kanyang mga kaibigan ukol dito, o baka ito ang dahilan kung bakit siya lumabas ng oras ng gabi. Maaaring ang matinding galak sa pagkadiskubre ng liwanag na iyon ang siyang nagtulak sa kanyang mga kilos. Mga kilos na bandang sa huli ay humantong sa isang trahedya. Natagpuan si Miho Kosugi sa isang masukal na bahagi ng kagubatan at batay sa mga ebidensya sa lugar, doon mismo unang nangyari ang krimen. Tahimik at liblib ang lugar at upang makarating doon, kailangan pang tumawid sa isang maliit na ilog. Dahil dito, lumitaw ang isang mahalagang tanong. Bakit siya pumunta sa ganoong lugar sa oras ng gabi? Isang kaibigan ni Miho ang nagbigay ng posibleng paliwanag. Noong araw na iyon bago ang insidente, hindi naging maayos ang lagay ng pag-iisip ni Miho. Madalas niyang banggitin ang pakiramdam ng pag-iisa at kawalan ng proteksyon. Maaaring habang siya ay naglalakad sa labas, may nakasalubong siyang lalaki na sakay ng bisikleta na nagpakita sa kanya ng kabaitan at inalok siyang ihatid. Marahil ay nagtiwala si Miho at ibinaba ang kanyang depensa. May mga kumakalat ding usap-usapan na bago magsimula ang paglilitis, inamin ni Nakakatsumi ang kanyang krimen sa isang kapwa bilanggo. Nang tanungin kung siya ang gumawa ng krimen, umiling siya. Ngunit isang gabi, bahagya niyang inamin ang tanging plano niya ay sundan lang si Miho. Ngunit nang mapansin siya ng biktima, kinakailangan niya daw patahimikin ito. Gayunpaman, hindi tiyak ang katotohanan ng tsismis na ito. May ilang kriminal na mahiling magyabang tungkol sa mga bagay na hindi naman nila ginawa, kaya't hindi ito maaaring gawing batayan ng paghatol. Nagpahayag din ng ilang pagdududa ang ilang media outlet sa testimonya ng truck driver. Karaniwan, hindi binibigyang pansin ng mga tsoper ang mga naglalakad. Ngunit nagawa umano ng driver na maalala ang hitsura ni Miho Kosugi at ng kanyang kasamang lalaki. Ito'y tila kahina-hinala. Upang subukan ito, isang mamamahayag ang naglakad sa parehong ruta sa gabi. Ang lugar ay mas madilim kaysa sa inaasahan at maging ang pagkuha ng mga larawan ay naging mahirap. Ayon sa mamamahayag, kahit pa bumagal ang truck driver at nagmasid ng maigi, mahirap pa ring matukoy ang mga detalye sa ganoong kadilim. Sa dami ng mga teoryang lumitaw, may isang nakaagaw ng pansin. May hinala ang ilan na si Nakakatsumi ay maaaring hindi lang sangkot sa kaso ni Miho, kundi pati na rin sa isa pang misteryosong kaso ng isang high school student. Noong Nobyembre taong 2001, natagpuan ang bangkay ng isang 18 taong gulang na estudyante na si Akina Tanda sa ilog ng Tumuwe sa Maizuru. Si Akina ay kilala bilang palakaibigan at aktibo sa lipunan. Suot pa niya ang uniforme ng paaralan nang siya ay matagpuan. May mga sugat sa kanyang leg at dibdib at nawawala ang ilang botones ng kanyang damit. Base sa mga sugat, pinaniniwala ang isang box cutter ang ginamit. Nahanap din malapit ang kanyang mga personal na gamit, ngunit nawawala ang kanyang pitaka at susi. Bago ang insidente, kakapirma lang niya ng kontrata para sa isang trabaho sa beauty salon at labi siyang nasabik tungkol dito.
Huling nakita si Akina 12 araw bago matagpuan ang kanyang bangkay. Noong araw na iyon, pinayagan siyang umalis ng maaga upang dumalo sa isang school festival sa paaralan ng kaibigan. Pagkatapos ng festival bandang 5:00 ng hapon, dumaan siya sa isa pang kaibigan ngunit walang tao roon. Kaya nagtungo siya sa isang parke at sumakay ng duyan. Nakita siya roon ng 2 batang mag-aaral. Bandang 5:30 ng hapon, may nakakita kay Akina na naglalakad mag-isa sa isang makitid na daan malapit sa ilog ng Tumuwe. Ito na ang huling pagkakataong siya ay buong nakita. Ang lugar kung saan siya huling namataan ay nasa layong 1,300 talampakan mula kung saan siya kalaunan ay natagpuan. Liblib ang lugar, maraming puno at malapit sa ilog, kaya't ilang araw ang lumipas bago siya matagpuan. Nang una, inakala ng pulisya na si Akina ay tumakas lamang sa bahay kaya hindi agad sineryoso ang kaso. Ngunit nang matagpuan ang kanyang bangkay, saka pa lamang isinagawa ang mas malalim na investigasyon. Sa kasamaang palad, dahil sa paglipas ng panahon, ulan at agos ng ilog, nabura ang mga mahahalagang ebidensya. Hanggang ngayon, hindi pa rin natutukoy ang salarin. Kapansin-pansin na may pagkakapareho ang kaso. Parehong babae, parehong malapit sa ilog ng matagpuan, at ang layo ng dalawang lokasyon ay halos 1.2 milya lang kung titingnan mula sa itaas. Pagkatapos ng kaso ni Miho, hindi pa rin natigil ang pagiging marahas ni Nakakatsumi. 4 na buwan matapos ang desisyon ng korte, muli siyang inaresto matapos atakihin ng isang babaeng katrabaho sa North Osaka. Ayon sa ulat, si Nakakatsumi ay janitor sa isang hotel at ang babae ay ang hotel manager. Dahil sa masamang performance sa trabaho, tinanggal siya at sa galit ay nagplano siyang maghiganti. Bigla raw siyang pumasok sa silid ng manager na may suot na maskara, sombrero, guwantes at may dalang prutas na kutsilyo. Hinila niya ang babae mula sa likod at sinaktan. Sa kabila nito, matapang na lumaban ang hotel manager at nakatakas upang humingi ng tulong. Sa kabutihang palad, siya ay nakaligtas. Sa paglilitis, ibang bersyon naman ang sinabi ni Nakakatsumi. Aniya, pumasok siya upang kunin ang kanyang sahod ngunit nang hindi siya pinansin, siya raw ay sinaktan at nagdepensa lamang siya sa sarili. Ngunit hindi naging kapanipaniwala ang kanyang salaysay. Ang manager ay matindi ang tinamong sugat at nahirapan sa pagkain at pagsasalita. Habang si Nakakatsumi ay minor injuries lamang sa muka at daliri. Malinaw kung sino ang tunay na umatake. Nahuli siya at hinatulang makulong ng 16 na taon para sa attempted murder. Sa panayam, sinabi ng biktima na sana'y mamatay na si Nakakatsumi sa loob ng bilangguan dahil kung makalaya pa ito, baka may ibang maging biktima. Makalipas ang 6 na taon at kalahati, noong Hulyo ng 2016, dahil sa lumalalang kalusugan, inilipat si Nakakatsumi sa isang medical prison. Hindi ibinunyag ang eksaktong sakit, ngunit hindi rin naging matagumpay ang gamutan. Pumanaw siya sa edad na 68. Isang mahalagang bagay ang lumitaw. Ang apelyedong Naka ay una munang pinaghinalaang banyaga. Ngunit ayon sa ilang ulat, ang Naka ay nagmula sa pamilyang mararangal at dambana ng rehiyong Tohoku. Sa makatuwid, si Nakakatsumi ay tunay na Hapon sa kapanganakan. Ang kanyang pagkamatay ay nagdala ng kaunting ginhawa sa pamilya ni Miho Kusugi. Buo ang kanilang paniniwala na siya ang salarin. Para sa kanila, ang naunang desisyon na not guilty ay naging tinik sa kanilang puso. Taon-taon, tuwing papalapit ang anibersaryo ng kamatayan ni Miho, hindi matahimik sa pagtulog ang kanyang ina. Kada buwan, bumibisita siya sa crime scene dala ang mga bulaklak na gustong-gusto ng anak, sunflower at pink grass, at tahimik na nauupo roon ng ilang minuto. May mga kaibigan, kamag-anak at mabubuting loob na minsang dumaraan din upang mag-alay ng bulaklak at dasal. Ngunit sa kanyang trabaho, hindi niya binabanggit ang sinapit ng kanyang anak. Sa halip, sinasabi niyang may anak siyang babae. Nagkukunwaring buhay pa si Miho upang kahit paano ay maibsan ang sakit. Ang kaso ni Miho Kusugi ay tila isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Isang bangungot sa katahimikan ng Maizuru. Ang pulang construction light na masiglang ipinost ni Miho na may caption na "Nahanap ko na", tila iyon ang naging silyo ng kanyang kapalaran. Isang katotohanang hindi na kailanman matutuklasan ng buo. Ang kaso ni Miho Kusugi ay halimbawa ng kahinahan ng hustisya kapag kulang ang ebidensya upang mapatunayang nagkasala ang isang tao. Bagamat hindi na ibalik ang hustisya sa pamilya, patuloy silang nabubuhay ng malalim at walang lunas na dalamhati. Ano sa palagay mo? Naniniwala ka ba na si Nakakatsumi talaga ang may sala? Ibahagi ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli.